7 taong naging alipin sa sariling tahanan. Habang hinahanda ko ang kanilang hapunan ng may pagmamahal, sa kabilang pinto ay pinagtatawanan na nila ang aking paglisan. 5 milyon para sa iyong pirma, Annalise. Mura na yan para sa isang basurang tulad mo. Wika ni Doña Hildegarde habang si Marco ay nakayuko lamang. Ngunit hindi nila alam, bawat patak ng aking luha ay katumbas ng isang code na wawasak sa kanilang maruming korona. Magagawa ko bang manahimik o sisimulan ko na ang kanilang katapusan? Huwag kang mag-alala, babe. Konting tiis na lang, itatapon ko na rin ang palamunin na yan sa labas ng bahay na to. I'm just waiting for the right timing para hindi tayo magmukhang masama sa harap ng press. Ang boses ni Marco ay malamig, malayo sa malambing na tono na ginagamit niya kay Annalise sa loob ng 7 taon. Bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa hangin ng tahimik na pasilyo ng mansyon ng mga Villaseran. Sa labas ng pinto, nakatayo si Annalise. Hawak niya ang isang tray ng mainit na arroz caldo. Nakakatapos lang niyang iluto. Amoy na amoy ang bango ng luya at piniritong bawang, mga paboritong sangkap ni Marco kapag masama ang pakiramdam nito pagkatapos ng trabaho. 7 taon niyang inaral ang bawat timpla, bawat anghang, at bawat linamnam na magpapasaya sa asawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang init ng mangkok ay tila naging apoy na pumapaso sa kanyang mga palad. Nanginigig ang kanyang mga kamay. Ang tray na gawa sa pilak ay unti-unting hiwalay sa kanyang pagkakahawak hanggang sa bumagsak ito sa makinis na sahig. Ang pagtama ng porselana sa marmol ay lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng pagtalsik ng mainit na lugaw sa kanyang paanan. Hindi niya naramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting paghinto ng tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto. Lumabas si Marco na may gulat sa mga mata. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Nang makita ang basag na mangkok at ang nanlalamig na asawa, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkagulat patungo sa pagkairita. Imbes na tanungin kung napaso ba si Annalise, mas pinili niyang tignan ang kalat sa sahig. Annalise, ano ba? Napaka-clumsy mo naman. Can't you see I'm on an important business call? Anggil ni Marco habang hinihilamos ang kamay sa kanyang muka. Magtawag ka na lang ng maid para linisin yan. Nakakawalang gana. Hindi nakapagsalita si Annalise. Nakatitig lang siya sa mga tipak ng basag na porselana na tila sumasalamin sa sarili niyang buhay. Mabilis na naglakad palayo si Marco. Marahil ay para ituloy ang pakikipag-usap sa kanyang babe. Sa ibang bahagi ng bahay. Sa kanyang pagmamadali, naiwan niyang nakabukas ang kanyang tablet sa ibabaw ng kama, isang bagay na bihirang mangyari dahil napaka-pribado ni Marco sa kanyang mga gamit. Tila may kung anong puwersa na humila kay Annalise, papasok sa silid. Lumapit siya sa kama. Ang kanyang hininga ay gipit at mabigat. Sa maliwanag na screen ng tablet, isang email ang nakabukas. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ang pamagat ng folder ay Virenia Case, 2017. Nanginig ang kanyang daliri habang pinindot ang isa sa mga attachment. Ito ay isang scanned copy ng isang police report at isang lihim na kasunduan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng screen, nabasa niya ang pangalan ng kanyang ina at ang plate number ng truck na pumatay dito. 7 taon na ang nakalilipas. Nakalakip din ang isang pirma ng pagtanggap ng pera para sa pananahimik ng mga saksi. Ang pirma ni Doña Hildegarde Villaseran. Ngunit ang pinakamatinding saksak ay ang huling dokumento. Isang draft ng sulat mula kay Marco na may petsang 1 linggo bago ang kanilang kasal. Mom, I will marry her as you asked. This is the only way to keep her and her father silent forever. I will take care of them, so the truth about the accident will never come out. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Annalise, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang pamilyang inakala niyang nagligtas sa kanya sa gitna ng trahedya.
ay ang mga tao palang pumatay sa kanyang ina at nagnakaw ng kanyang kinabukasan. Ang 7 taon ng pagtitiis, ang pagtalikod sa kanyang pangarap bilang isang programmer at ang pagiging sunod-sunuran sa malupit niyang biyenan ay isa palang mahabang dula-dulaan na si Marco ang direktor. Napaupo si Annalise sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nalulunod sa pait. Sa labas, narinig niya ang malakas na tawa ni Doña Hildegard mula sa garden. Tila ipinagdiriwang ang tagumpay ng kanilang mga kasinungalingan. Tumingin si Annalise sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginamit niya sa paglilingkod sa mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking pagmamahal? Isang buhay na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ina at sa gitna ng mga ngiti ng aking mga kaaway? Tapusin na natin ang komedyang ito, Annalise. Masyado nang mahaba ang 7 taon para sa isang pagkakamaling hindi naman dapat nangyari. Ang boses ni Doña Hildegard ay parang talim ng gunting na pumuputol sa huling hibla ng pagtitimpi ni Annalise. Umaga noon, at ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng dining hall ay tila nakikisali sa panunuya. Nakaupo ang matandang babae sa dulo ng mahabang mesa. Suot ang kanyang mamahaling seda na robe habang seryosong hinihiwa ang kanyang almusal. Sa tapat niya, nakatayo si Annalise. Kagagaling lang niya sa kusina. Suot pa ang kanyang apron. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalapag ang tasa ng kape sa harap ng kanyang biyenan. Ang bawat galaw niya ay maingat, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila isang sampal na nag-iiwan ng pulang marka sa kanyang dangal. Narinig mo ako, hindi ba? Pagpapatuloy ni Doña Hildegard nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang puting sobre mula sa gilid ng mesa at marahas na inilapag sa ibabaw ng pinggan ni Annalise. 5 milyong piso. Sapat na yan para mabigyan mo ng maayos na buhay ang tatay mong lumpo sa probinsya. Pirmahan mo na ang divorce papers at umalis ka na sa pamamahay na ito bago pa lumaki ang tiyan ni Catriona. Parang gumuho ang kisame ng mansyon sa ibabaw ni Annalise. Ang pangalang Catriona ay tila isang lason na kumalat sa kanyang sistema. Alam niyang may babae si Marco. Narinig niya ito kagabi. Pero ang malaman na magkakaanak na ang mga ito ay isang hagupit na hindi niya napaghandaan. Napatingin siya kay Marco na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan ng higit pa sa kanyang sarili, ay tahimik lang na kumakain. Hindi nito magawang tumingin sa kanyang mga mata. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ay ang tanging sagot ni Marco sa kanyang tahimik na pagsusumamo. Marco, mahinang tawag ni Annalise. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng luha at galit. Wala ka bang sasabihin? 7 taon, Marco. 7 taon akong naging asawa mo. Naging katulong sa bahay na to. Naging nurse ng nanay mo. Ganito lang ba kadali sa'yo ang lahat? Binitiwan ni Marco ang kanyang tinidor. Huminga siya ng malalim, ngunit nanatili ang kanyang paningin sa lamesa. Annalise, please, wag na nating pahirapan ang isa't isa. My mom is right. Catriona is carrying the heir of the Villaseran family. Hindi mo maibibigay sa akin yun. Alam mo ang kondisyon mo. Ang tinutukoy ni Marco ay ang pagiging baog ni Annalise ayon sa mga peking medical report na palaging ipinapamukha sa kanya ni Doña Hildegard. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ginamit nila ang kanyang kahinaan, ang kanyang kahirapan, at ang kanyang utang na loob para busalan ng kanyang bibig habang unti-unti nilang ninanakaw ang kanyang pagkatao. Dahan-dahang iniabot ni Annalise ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang sobrang naglalaman ng tseke. Ang papel ay malamig,
kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng pamilyang ito. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang apoy na nagmumula sa mga lihim na natuklasan niya kagabi sa tablet ni Marco. Kinuha niya ang table napkin at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng mantikilya na dumikit sa gilid ng sobre. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado, isang katahimikang nagdulot ng bahagyang kaba sa mukha ni Doña Hildegarde. 5,000,000. Bulong ni Annalise habang tinititigan ng tseke. Masyadong maliit ang halagang ito para sa buhay ng nanay ko, hindi ba, Doña Hildegarde? Natigilan ng matanda. Ang kanyang tinidor ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapagmataas na mukha. Anong pinagsasabi mo, hampas lupa? Huwag mo akong idaan sa mga drama mo. Pipirmahan ko ang papeles, wika ni Annalise. Ang kanyang boses ay buo at walang bakas ng pag-aalinlangan. Pero hindi ngayon. Bigyan niyo ako ng 7 araw. 1 linggo para ayusin ang mga gamit ko at siguraduhing nasa maayos na kalagayan ang paglipat ng tatay ko. Annalise, bakit kailangan pa ng 1 linggo? Singit ni Marco. Sa wakas ay tumingin na rin sa kanya. May bakas ng pagtataka at takot sa kanyang mga mata. Tumingin si Annalise ng diretso kay Marco. Isang tingin na tila binabasa ang bawat kasinungalingan sa kaluluwa nito. 7 taon niyo akong kinulong sa mansyong ito, Marco. 1 linggo lang ang hinihingi ko para magpaalam sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon, pangako. Hinding-hindi niyo na muling makikita ang anino ko. Nagkatinginan ng mag-ina. Para sa kanila, ang 7 araw ay maliit na sakripisyo para tuluyang maalis ang tinik sa kanilang lalamunan. Hindi nila alam, ang 7 araw na yon ang magiging mitya ng pagguho ng kanilang marangyang kaharian. Tumayo si Annalise, iniwan ang pagkain na hindi man lang natikman. Habang naglalakad siya palayo, bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang pasya. Hanggang kailan kayo magtatago sa likod ng inyong mga yaman bago kayo lamunin ng inyong sariling mga lihim? Ang gabi ay bumalot sa mansyon ng mga Villaseran na parang isang makapal na kumot na sadyang inilatag upang itago ang kanilang mga kasalanan. Sa loob ng maliit at malamig na silid, isang bahagi ng bahay na mas mukhang bodega kaysa kwarto ng isang asawa, nakaupo si Annalise sa malamig na sahig. Wala na siyang iniluhang panibago. Ang mga luhang dapat sana ay para sa kanyang nasirang pagsasama ay natuyo na sa apoy ng katotohanang natuklasan niya. Hinila niya mula sa ilalim ng kama ang isang lumang kahon ng sapatos. Ang alikabok na sumama sa hangin pagkabukas nito ay nagpaalala sa kanya ng mga pangarap na matagal na niyang ibinaon. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal at gasgas na laptop. Ito ang tanging pamana ng kanyang ina. Hinaplos ng kanyang nanginginig na mga daliri ang mga letrang halos mabura na sa keyboard. Sa bawat pagdampi ng kanyang balat sa malamig na plastik, tila nararamdaman niya ang init ng mga kamay ng kanyang ina noong tinuturuan pa siya nitong magsulat ng mga unang linya ng code. Bago ang trahedya, bago siya naging sunod-sunuran sa pamilyang ito, si Annalise ay kilala bilang isang henyo sa cybersecurity. Ang lahat ng yon ay kinalimutan niya nang piliin niyang maging isang ulirang asawa. Isang malaking pagkakamali na ngayon ay handa na niyang itama. Ang pagbuhay niya sa makina ay sinabayan ng mahina at tuloy-tuloy na pag-ikot ng lumang bentilador sa loob nito. Isang himig na pumukaw sa natutulog niyang talino. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng panibagong kulay sa kanyang putla at pagod na mukha. Tila bumalik ang kanyang gunita 3 taon na ang nakalilipas. Isang gabi na balisang-balisa umuwi si Marco dahil sa isang matinding aberya sa sistema ng Villaseran Group na hindi maayos ng kanilang mga tauhan. Sa labis na desperasyon, iniabot ni Marco ang trabaho kay Annalise ng may halong pagmamaliit.
Nagbabaka sakaling may natatandaan pa ito sa kanyang pinag-aralan. Naisaayos niya iyon sa loob lamang ng kalahating oras. Ngunit sa kanyang nakasanayang pag-iingat bilang isang programmer, palihim siyang nag-iwan ng isang maliit at hindi napapansing daanan. Isang digital na pintuan na siya lamang ang may hawak ng susi. Hindi niya inakalang ang simpleng hakbang na iyon ang magiging sandata niya ngayon. Mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng makina. Ang bawat pagdiin niya ay hindi lumilikha ng ingay, kundi sumasabay sa mabigat at matapang na pintig ng kanyang puso. Sa itim na screen, nagsimulang umulan ng mga berdeng numero at letra. Ang mga linyang ito ng impormasyon ay hindi lamang mga utos sa computer. Ito ang mga hibla ng katarungan na kanyang maingat na tinatahi upang bigkisin ang leeg ng mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Sa bawat pader ng seguridad na kanyang nabubuwag sa loob ng sistema ng bilaseran, tila tinatanggal niya ang isa sa mga tanikalang iginapos sa kanya ni Doña Hildegard. Hindi siya isang walang kwentang palamunin na pwedeng bayaran ng 5 milyon para manahimik. Siya ang arkitekto ng kanilang napipintong pagbagsak. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nakapasok sa pinakapuso ng network ng kumpanya. Bumungad sa kanya ang libu-libong nakatagong dokumento, mga sikretong account sa bangko, at mga pekeng transaksyon na sapat na upang bawiin ang lahat ng yaman ng pamilya at ipasok ang matandang bilyonarya sa malamig na rehas ng kulungan. Ngunit bago pa niya simulan ang pagkuha ng mga ebidensyang pinansyal, isang tiyak na pangalan ang kumuha ng kanyang buong atensyon. Sa pinakasulok ng isang matinding pinoprotektahang archive, may isang folder na nakapangalan sa eksaktong petsa ng pagkamatay ng kanyang ina. Virenia_disposal_protocol. Huminto ang paghinga ni Annalise. Nang subukan niyang buksan ito, isang pulang babala ang lumitaw sa screen na nanghihingi ng isang pribadong password na tanging si Doña Hildegarde lamang ang nakakaalam. Kasabay ng pagkabigo sa screen, napansin niya ang biglaang pagbabago sa liwanag ng kanyang silid. Ang anino sa siwang sa ilalim ng kanyang pinto ay nag-iba ng hugis. May isang tao na tahimik na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto, nakikinig sa dilim. Sino ang nagmamasid sa kanya sa kalagitnaan ng gabi? At anong karumal-dumal na lihim ang ibinaon ng mga vilaseran sa ilalim ng salitang disposal? Anong ginagawa mo pa nang gising sa ganitong oras? Akala ko ba ay nag-empake ka na? Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na hanging pumasok sa silid. Dahilan? Upang halos tumalo ng puso ni Annalise sa kanyang dibdib. Mabilis niyang ibinaba ang screen ng kanyang laptop at itinulak ito sa ilalim ng kanyang kumot, kasabay ng pag-upo niya ng tuwid. Ang halinghing ng lumang kahoy na pinto ay tila isang babala na hindi niya napansin dahil sa sobrang focus sa kanyang ginagawa. Nakatayo si Marco sa pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim na tumatama sa paanan ng kama ni Annalise. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Suot pa rin ang kanyang mamahaling kurbata na bahagyang maluwag na sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitignan ang bawat sulok ng maliit na kwarto na tila ba naghahanap ng anumang kahina-hinala. Nag-aayos lang ako ng ilang mahahalagang gamit, Marco. Hindi ako makatulog. Mahinang sagot ni Annalise habang pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Ang kanyang mga palad ay basa na ng malamig na pawis at nararamdaman niya ang matitigas na gilid ng laptop na nakabaon sa kanyang hita sa ilalim ng makapal na tela ng kumot. Lumapit si Marco. Bawat hakbang niya ay lumilikha ng mabigat na tunog sa sahig na tila ba bawat isa ay isang paghatol sa kasalanan ni Annalise. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang bigat ay nagdulot ng paglubog ng kutsyon na nagtulak sa katawan ni Annalise papalapit sa kanya. Inabot ni Marco ang isang hibla ng buhok ni Annalise at inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos na ito, na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang puso, ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat.
7 araw na lang, Anarisi, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng huwad na lungkot. Gusto ko lang na matapos tayo ng maayos. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa paghahanap ng mga bagay na hindi naman na mababago ang nakaraan. Sa sandaling iyon, gusto ni Anaris na isigaw sa mukha nito ang lahat ng nabasa niya. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang hawakan siya, gayong alam nito na ang sarili nilang pamilya ang dahilan kung bakit wala na ang kanyang ina. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili, kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng dugo. Ang kailangan niya ngayon ay hindi komprontasyon, kundi ang tamang pagkakataon. Alam ko, Marco, gusto ko lang ding matapos na ang lahat para makapagsimula na ako ng bagong buhay kasama si tatay. Sagot ni Anarise, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng marmol sa sahig. Pinilit niyang huwag manginig habang ang kamay ni Marco ay nananatili sa kanyang balikat. Tumayo rin si Marco, tila nasiyahan sa narinig na pagsuko mula sa kanyang asawa. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Huwag ka nang magpuyat. Magpahinga ka na. Nang tuluyang sumara ang pinto at muling bumalik ang katahimikan sa silid, dahan-dahang inilabas ni Anaris ang laptop. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng tumigil. Ang bawat minutong lumilipas ay isang sandaling ninanakaw sa kanya ng mga bilaseran. Muli niyang tinitigan ang pulang babala sa screen na humihingi ng password para sa folder na Virenia_disposal_protocol. Ano ang maaaring maging susi sa isang lihim na kasing itim ng gabi? Sinubukan niya ang mga petsa ng kaarawan ni Doña Hildegarde, ang anibersaryo ng kumpanya, maging ang petsa ng kanyang sariling kasal kay Marco. Lahat ay mali. Sa gitna ng kanyang desperasyon, bigla niyang naalaala ang isang gabi, maraming taon na ang nakalilipas. Nakita niya si Doña Hildegarde na nakatitig sa isang lumang painting sa library, isang larawan ng isang tuyong puno sa gitna ng bagyo. Sinabi ng matanda noon na ang tanging paraan para mabuhay ay ang pumutol ng mga ugat na nagdadala ng lason. Nanginginig ang mga daliri ni Anarise habang itinatapa ang salitang Pagputol 2017. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang pag-ikot ng bilog sa screen ay tila tumatagal ng habambuhay. Pagkatapos sinasendaw sa piyaw sa isang iglap na wala ang pulang babala. Bumukas ang folder. Ang bumungad sa kanya ay hindi lamang mga dokumento. Ito ay mga larawan ng kanyang ina. Huling kuha bago ang trahedya, habang palabas ng isang gusali na may dalang isang itim na envelope. May mga transcript din ng mga tawag sa telepono. Doon niya nabasa ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang ina ay hindi lamang biktima ng isang aksidente. Ang kanyang ina ay isang accountant sa isa sa mga kumpanya ng bilaseran bago ito namatay. Natuklasan ng kanyang ina ang Project X, isang malakihang operasyon ng paglilinis ng maruming pera mula sa mga ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Ang aksidente ay isang clean-up operation. Ang truck na bumangga sa sasakyan ng kanyang ina ay pagmamay-ari ng isang kumpanyang hindi nakarehistro, ngunit ang pondo ay nanggagaling mismo sa personal na account ni Doña Hildegarde. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang isang audio file na nakalakip sa dulo. Pinindot ni Anaris ang play. Ang boses na narinig niya ay hindi kay Doña Hildegarde, kundi kay Marco. Mom, she's getting suspicious. My wife is starting to ask questions about her mother's old files. What should I do? Ang boses ni Marco ay puno ng takot. Gawin mo ang nararapat, Marco. Sagot ng matandang babae sa kabilang linya. Panatilihin mo siyang bulag. Ipakita mo sa kanya na ikaw ang kanyang tagapagligtas hanggat naniniwala siyang utang niya sa atin ang buhay ng tatay niya, hinding-hindi niya tayo tatraidurin. Napabitaw si Anarise sa kanyang laptop. Ang tunog ng kanyang sariling hininga ay tila naging isang malakas na hagulhol
sa loob ng kanyang isipan. Ang buong buhay niya, ang 7 taon ng pag-ibig at pagsisilbi, ay isang malaking kasinungalingan na binuo upang maging bilangguan ng kanyang katarungan. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matalim na liwanag ang nagmula sa ibaba ng kanyang pinto. May mga yabag ng paa na mabilis na papalapit sa kanyang silid. Ang tunog ng susi na pinipihit sa labas ng pinto ay nagpahiwatig na hindi na siya nag-iisa. Sino ang darating sa kalagitnaan ng gabi upang pigilan ang kanyang pagtuklas? At may pagkakataon pa ba siyang iligtas ang mga ebidensyang hawak niya? Huwag kang matakot, Annalise. Ako lang ito. Ang boses na yon ay hindi kay Marco at lalong hindi kay Doña Hildegarde. Ito ay ang malat at mapagkumbabang boses ni Aling Rosa, ang matandang nanilbihan na sa mga Villaseran bago pa man dumating si Annalise sa mansyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang matanda na may dalang isang baso ng gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa baso kundi sa nanginginig na mga kamay ni Annalise. Mabilis na itinago ni Annalise ang laptop sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang hininga ay putol-putol pa rin mula sa tindi ng narinig na audio file. Ang amoy ng mainit na gatas ay humalo sa amoy ng lumang alikabok sa silid. Isang pamilyar na bango na dapat sana ay nagbibigay ng kalmado, ngunit sa sandaling iyon, tila ba bawat hininga ni Annalise ay puno ng lason. Lumapit si Aling Rosa at maingat na inilapag ang baso sa maliit na side table. Hindi siya agad umalis. Sa halip hinawakan ng matanda ang nanginginig na kamay ni Annalise. Ang balat ni Aling Rosa ay kasing gasgas ng mga dahon sa ilalim ng init ng araw. Ngunit ang init na nanggagaling sa kanyang palad ay ang tanging totoong bagay na naramdaman ni Annalise sa loob ng 7 taon. Anak, alam ko ang nararamdaman mo. Nakikita ko sa iyong mga mata ang dilim na matagal nang pilit na itinatago ng pamilyang ito. Mahinang bulong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging umiihip sa gitna ng bagyo. Hindi nakapagsalita si Annalise. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng mga bubog. Bawat lunok ay nagdudulot ng hapdi. Tumingin siya sa matanda, naghahanap ng anumang senyales ng pagtatraidor. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malalim na awa at pagsisisi. Bakit, Aling Rosa? Bakit ngayon lang? Sa wakas ay nausal ni Annalise. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Bumuntong hininga ang matanda at tumingin sa saradong pinto. Tinitiyak na walang nakikinig sa kanila. Natatakot ako, Annalise. Ang kapangyarihan ng mga Villaseran ay parang isang malaking lona na kayang takpan ang kahit anong dumi. Pero hindi ko na kayang makita kang unti-unting namamatay sa loob ng mansyong ito. Ang nanay mo, si Elena, siya ay mabuting tao. Hindi siya dapat nawala ng ganoon. Nanlaki ang mga mata ni Annalise. Kilala niyo ang nanay ko? Tumango si Aling Rosa. Siya ang nag-ayos ng mga libro dito noon. Bago siya nawala, may iniwan siyang isang maliit na bagay sa akin. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, ibigay ko raw ito sa'yo pagdating ng tamang panahon. Akala ko, ang kasal niyo ni Marco ang tamang panahon. Pero nagkamali ako. Mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas ni Aling Rosa ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis susi. Ito ay luma, kupas na ang kulay, ngunit pamilyar na pamilyar ito kay Annalise. Ito ang kwintas na laging suot ng kanyang ina, ang tanging bagay na hindi natagpuan sa pinangyarihan ng aksidente. Ito ang susi sa isang maliit na vault sa lumang bahay niyo sa probinsya, paliwanag ni Aling Rosa. Nandoon ang mga orihinal na kopya ng mga dokumentong kinatakutan ni Doña Hildegarde. Ang mga files sa computer ay pwedeng burahin, Annalise, pero ang papel na may pirma ng dugo at kasalanan ay mananatiling saksi. Niyakap ni Annalise ang maliit na susi. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa pangako ng katarungan.
Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ilang saglit pa, narinig nila ang mabibigat na hakbang ni Marco sa hagdanan. Kasunod ang matinis na tawa ni Catriona. Tila ba ang buong mansyon ay muling nilalamon ng kawalang hiyaan ng mga taong ito. Umalis ka na, Rosa. Baka makita ka nila dito. Utos ni Annalise. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Tumango ang matanda at mabilis na lumabas. Naiwan si Annalise sa dilim. Hawak ang susi at ang laptop na naglalaman ng kanyang sandata. Ngunit isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Kung ang aksidente ng kanyang ina ay planado, paano naman ang kanyang tatay? Ang pagkaparalisa ba nito ay isang malungkot na tadhana o isa ring bahagi ng cleanup operation ng mga Villaseran para matiyak na wala nang makakapagsalita? Ang pag-iisip na yon ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang utak. Kailangan niyang malaman ang totoo bago matapos ang 7 araw. Dahil kung pati ang kanyang tatay ay binalak nilang kitlan ng buhay, hindi sapat ang 5 milyon, hindi sapat ang kulungan. Kailangan niyang makita ang pagguho ng bawat bato ng mansyong ito. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay tila walang pakiramdam sa bigat ng hanging nakabitin sa loob ng mansyon. Maagang nagising si Annalise, hindi dahil sa masunurin siyang asawa, kundi dahil ang bawat segundong lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na dumudulas sa kanyang mga daliri. Hawak niya ang sandok, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa maliit na susi na nakatago sa loob ng kanyang suot na medyas. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tumatama sa metal na yon. Ang swerteng ito, ang munting pag-asa na ibinigay ni Aling Rosa, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang tayo. Sa gitna ng unos, narinig niya ang lagutok ng mga sapatos na papalapit sa dining area. Pumasok si Marco, kasunod si Catriona na nakasabit sa kanyang braso. Ang babae ay suot ang isa sa mga mamahaling robe na binili ni Marco para sana kay Annalise noong anibersaryo nila, isang bagay na hindi man lang nagamit ng tunay na asawa dahil laging sinasabi ni Doña Hildegard na masyadong maringal iyon para sa isang katulong. Annalise, pakibilisan ng kape. Catriona wants her breakfast served fresh. Hindi yung parang tira-tira sa palengke. Utos ni Marco nang hindi man lang siya tinitignan. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang galang. Tila ba kinakausap niya ang isang taong walang pakiramdam. Lumapit si Catriona sa tabi ni Annalise. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Sana masarap ang luto mo ngayon, Annalise. Kasing sarap ng pagtulog namin ni Marco kagabi. Bulong nito, sapat na para marinig lamang ni Annalise. Ang matinis na tawa nito ay tila isang karayom na tumutusok sa balat ng biktima. Hindi kumibo si Annalise. Ipinagpatuloy niya ang pagbuhos ng mainit na kape. Ang usok na nagmumula sa tasa ay tila ang kanyang galit na pilit niyang ikinukulong. Sa sandaling iyon, lumapit si Aling Rosa para kuhanin ang mga plato. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling segundo. Walang salitang lumabas, ngunit ang higpit ng hawak ni Aling Rosa sa tray ay sapat na para sabihing, "Magtiis ka anak, malapit na." Nang mailapag ang pagkain, muling nagsalita si Catriona habang tinitignan ang kanyang kuko. "Marco, babe, di ba aalis tayo mamaya? I want to check the new baby nursery sa kabilang wing. I think we should redecorate. Masyadong cheap ang taste ng dating nakatira doon." "Sure, babe. Gagawin natin ang lahat ng gusto mo?" Sagot ni Marco habang hinahaplos ang kamay ng kabit. Sa kabilang bahagi ng kusina, habang naghuhugas ng mga gamit, naramdaman ni Annalise ang isang mabilis na pagdampi sa kanyang likuran. Si Aling Rosa muli. May iniabot itong maliit na piraso ng papel na lukot-lukot. Mabilis itong itinago ni Annalise sa kanyang palad.
Nang makahanap ng pagkakataon na mapag-isa sa labas habang nagdidilig ng mga halaman, binasa ni Anaris ang sulat. Nakaabang na ang sasakyan sa kanto mamayang 2:00 ng madaling araw. Dadalhin ka nito sa terminal patungong Davao. Mag-ingat ka, anak. May mga mata ang matandang leon sa bawat sulok. Nanginginig ang mga kamay ni Anaris. Ang plano ay nagsisimula na. Ngunit bago siya umalis, kailangan niyang tiyakin ang kalagayan ng kanyang tatay. Mula sa malayo, nakita niya si Doña Hildegard na nakatayo sa balkonahe, nakatitig sa kanya nang may mapangaping ngiti. Ang matanda ay tila isang lawin na naghihintay na mahulog ang kanyang biktima. Biglang pumasok sa isip ni Anaris ang isang alaala. Ang kanyang tatay, bago ang aksidente, ay may iniabot sa kanyang isang lumang bankbook na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Doon niya napagtanto, hindi lang pala siya ang target. Ang buong pamilya niya ay bahagi ng isang mas malaking laro na ang tanging layunin ay ang pananahimik ng katotohanan. Akala mo ba ay ganoon na lamang kadaling talikuran ang utang na loob mo sa amin, Anarise? Isang tawag ko lang sa ospital at bukas na bukas din ay nasa kalsada na ang tatay mong paralitiko. Ang boses ni Doña Hildegard ay parang isang madilim na bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakaupo ang matanda sa kanyang malaking silya na gawa sa balat ng hayop habang ang usok mula sa kanyang humidifier ay naglalakbay sa hangin na tila mga multong nagbabantay sa loob ng opisina. Ang bawat sulok ng silid na yon ay amoy mamahaling pabango at lumang papel. Isang amoy ng kapangyarihan na noon ay nagbibigay kay Anaris ng paghanga. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagsusuka. Nakatayo si Anaris sa harap ng malaking desk. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Dahilan upang hindi siya makahinga ng maayos. Ang hapdi sa kanyang puso ay hindi na lamang emosyonal, pisikal na itong kumikirot. Tila ba may isang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Pinaglingkuran ko kayo ng tapat, Doña Hildegard. 7 taon akong naging sunod-sunuran. Mahinang tugon ni Anaris. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matitigas na damdamin. Wala akong ibang hiniling kundi ang kaligtasan ng tatay ko. Tumawa ng mapait ang matanda. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tuyo at walang buhay. Kaligtasan? Anaris, ang bawat gamot na iniinom ng tatay mo, ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair ay galing sa bulsa ko. At ngayon, balak mong umalis ng may baon na mga sikreto? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo sa gabi? Nanlamig ang buong pagkatao ni Anarise. Alam ba ng matanda ang tungkol sa laptop? Alam ba nito ang tungkol sa pagkalkal niya sa mga file ng kumpanya? Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagpihitit ng doorknob ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Pumasok si Marco. Hindi siya tumingin kay Anarise. Dumiretso siya sa tabi ng kanyang ina at naglapag ng isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang estranghero na hindi kailanman nakasama ni Anarise sa ilalim ng iisang bubong. Pirmahan mo na yan, Anaris, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay flat at walang kabuhay-buhay. It's an admission of theft. Aminin mong nagnakaw ka ng pondo sa kumpanya habang tinutulungan mo ako sa IT system noon. Do that and we will continue paying for your father's medical bills for another year. If not, we will file a case. At ang tatay mo, siya ang unang makakatikim ng lupit ng batas dahil sa pagtanggap ng dirty money na galing sa amin. Pagpapatuloy ni Doña Hildegard habang inilalapit ang isang gintong ballpen kay Anarise. Tumingin si Anarise sa folder. Ang mga letra sa papel ay tila mga langgam na gumagapang at nagnanais na ubusin ang huli niyang dangal. Ito ang kanilang plano, ang gawin siyang kriminal, upang kahit kailan
ay hindi siya paniwalaan ng publiko. Kung magsalita man siya tungkol sa Project X at sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking pader na unti-unting umiipit sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Annalise ang kanyang paningin. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit isang kislap ng pagsisisi, ngunit tanging ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak ang nakita niya sa mga mata ng asawa. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Annalise ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng desk ni Doña Hildegarde. Isang tuyong talulot ng bulaklak na galing sa paboritong halaman ng kanyang ina na nakuha marahil mula sa hardin kanina. Ang talulot na yon ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Isang paalala na ang mga bagay na tuyo at mukhang patay ay maaari pa ring maging mitya ng apoy. Hindi hinawakan ni Annalise ang ballpen. Sa halip, lumapit siya ng bahagya sa mesa. Ang kanyang hininga ay tumatama sa mukha ng matanda. Ang akala nyo ay hawak nyo ang leeg ko dahil sa tatay ko. Pero nakalimutan nyo ang isang bagay, Doña Hildegarde. Ang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Anong ibig mong sabihin? Singhal ni Marco, ang kanyang baba ay nagsimulang manginig sa kaba. 7 araw, bulong ni Annalise, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Binigyan niyo ako ng 7 araw at sisiguraduhin ko na sa ika-7 araw, ang tanging pipirmahan niyo ay ang inyong sariling pagbagsak. Bago pa man makasagot ang matanda, tinalikuran na sila ni Annalise. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa carpeted na sahig ay tila isang martsa ng digmaan. Ngunit sa kanyang paglabas, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumungad sa kanya sa hallway. Nakatayo doon si Catriona. Hawak ang kanyang tiyan at may isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ang kanyang pagbubuntis ang kumuha ng atensyon ni Annalise, kundi ang hawak nitong cellphone na may naka-broadcast na live video call sa isang taong hindi inaasahan ni Annalise na makikita sa sandaling iyon. Sino ang nasa kabilang linya ng tawag ni Catriona? At paanong ang taong ito ang magiging susi sa pagbabago ng kapalaran ni Annalise sa loob ng mansyon? Ang screen ng cellphone ni Catriona ay nagliliyab sa paningin ni Annalise. Doon, sa isang madilim at malamig na pasilyo ng ospital, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair, nakayuko at pinalilibutan ng mga security guard na tila ba siya ay isang kriminal na itinatapon sa labas. Ang boses ng isang administrator sa kabilang linya ay malamig pa sa yelo. Pasensya na po, pero wala na pong pambayad ang account na ito. Kailangan na nating ilipat ang pasyente sa public ward o kaya ay iuwi na lang. Hey naku Annalise, tingnan mo ang tatay mo. Mukhang pagod na siya sa paghihintay sa'yo. Panunuyan ni Catriona habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikita ang pagguho ng mundo ng kanyang kaagaw. Naramdaman ni Annalise ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binabanat hanggang sa ito ay maputol. Ngunit sa halip na sumigaw o magmakaawa, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen, tinitandaan ang bawat mukha ng mga taong nagpahirap sa kanyang ama. Ika-6 na gabi na ito, Annalise, wika ni Doña Hildegarde mula sa pintuan ng opisina. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Bukas, sa gaganaping press conference para sa engagement ni Marco at Catriona, gusto kong makita ang iyong pirma sa dokumento. Kung hindi, huwag kang magrereklamo kung sa kalsada na malagutan ng hininga ang tatay mo. Hindi sumagot si Annalise. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang mabigat na padyak ng isang sundalong handa nang sumabak sa huling laban. Sa loob ng kusina, sinimulan niyang ihanda ang hapunan. Ito ang huling hapunan na kanyang ihahain sa pamilyang ito.
Pinili niyang lutuin ang paboritong adobo ng kanyang ina, ang timplang may tamang balanse ng pait, asim at anghang. Ang tunog ng paghiwa ng bawang at sibuyas sa ibabaw ng kahoy na sangkalan ay tila isang ritual ng pagpapaalam. Ang amoy ng kumukulong toyo at suka ay humalo sa hangin, ngunit para kay Annalise, ito ay amoy ng katarungang malapit ng sumabog. Habang nagluluto, palihim niyang kinuha ang kanyang maliit na device mula sa bulsa. Isang huling click sa screen nito at ang Project X virus ay tuluyan ng kumalat sa bawat server ng Bilaseran Group. Ang lahat ng mga iligal na transaksyon, ang mga ebidensya ng pagpatay sa kanyang ina at ang mga pekeng pirma ay handa nang lumabas sa sandaling magsimula ang press conference bukas. Sa hapagkainan, ang kapaligiran ay puno ng huwad na kasiyahan. Si Marco at Catriona ay nagpaplano na para sa kanilang marangyang kasal sa Paris, habang si Doña Hildegard ay abala sa pag-inom ng kanyang mamahaling alak. Si Annalise naman ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanila na tila ba tinitignan niya ang mga bangkay na naglalakad. Bakit hindi ka kumakain, Annalise? Tikman mo ang luto mo. Baka ito na ang huling pagkakataong makatikim ka ng ganitong kasarap na pagkain bago ka bumalik sa hirap. Pang-uuyam ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ngumiti si Annalise, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nagdala ng kakaibang kilabot sa puso ni Marco nang hindi nito namamalayan. Ngumiti ka, Annalise. Isipin mo na lang na ito ang huling pagganap mo sa entabladong ito bago ka tuluyang maglaho. Ang bulong ni Marco sa kanyang tainga ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng Grand Ballroom sa Makati. Amoy na amoy ni Annalise ang mamahaling alak sa hininga ng kanyang asawa. Isang amoy na humahalo sa masangsang na bango ng daan-daang mga bulaklak na pinalilibutan ang buong silid. Nakatayo sila sa gilid ng entablado, naghihintay na tawagin ang kanilang mga pangalan. Sa harap nila ay ang dagat ng mga mamamahayag, mga business tycoons, at ang kislap ng mga kamera na tila mga kidlat na nagnanais na bulagin si Annalise. Suot niya ang isang simpleng puting damit na sadyang pinili ni Doña Hildegard upang magmukha siyang maputla at kaawa-awa sa harap ng publiko, ang asawang nagkasala na handang humingi ng kapatawaran. And now, to clear the air regarding the recent rumors and to announce a new chapter for the Bilaseran Group, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nandito po si Doña Hildegard Bilaseran kasama ang kanyang anak na si Marco at ang asawang si Annalise. Lumakad sila patungo sa podium. Bawat hakbang ni Annalise sa carpeted na sahig ay tila isang paglalakad patungo sa bitayan. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na damit, nararamdaman niya ang maliit na device na nakadikit sa kanyang hita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa digital na orasan na nakatakdang sumabog sa loob ng ilang sandali. Tumayo si Doña Hildegard sa harap ng mga mic. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang mapagkumbabang bilyonarya. Nandito po kami ngayon upang aminin ang isang masakit na katotohanan. Ang aming manugang na si Annalise ay aamin sa kanyang nagawang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. At sa kabila nito, pinili namin ang daan ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang mapayapang annulment. Inilapag ni Marco ang dokumento sa harap ni Annalise. Ang gintong ballpen ay tila isang sandata na nakaturo sa kanyang leeg. Pirma na, Annalise. Isipin mo ang tatay mo. Bulong muli ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Dahan-dahang hinawakan ni Annalise ang ballpen. Tumingin siya sa kamera. Hindi nang may takot, kundi nang may isang matinding determinasyong nagpatahimik sa buong ballroom. Sa halip na itama ang dulo ng pen sa papel, pinindot niya ang button sa kanyang palad. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang namayani. Sa karamihan, paglipas ng ilang segundo, ang dambuhalang LED screen sa likod nila na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Bilaseran Group ay biglang nagliyab sa kulay pula.
Bumungad sa screen ang folder na Virenia_disposal_protocol. Kasunod nito ay ang mga bank statement na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong nilabhan ng pamilya mula sa mga ilegal na transaksyon. Ngunit ang nagpatahimik ng tuluyan sa lahat ay ang paglabas ng audio file na narinig ni Annalise sa kwarto. Ang boses ni Doña Hildegarde at Marco na pinaplano ang pagtakip sa pagkamatay ni Elena Virenia ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Doña Hildegarde sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. "Ano ito? Patayin niyo ang screen, security!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol sa dilim. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mamamahayag ay abala na sa pag-broadcast ng live na kaganapan. Ang stock market dashboard sa gilid ng screen ay nagsimulang magpakita ng mabilis na pagbulusok ng halaga ng Bilaseran Group mula berde patungong pula, tila isang dumudugong sugat. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang hinubad ni Annalise ang kanyang wedding ring. Inilapag niya ito sa ibabaw ng dokumentong hindi niya pinirmahan. Tumingin siya kay Doña Hildegarde na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot. "Ang akala niyo ay palamunin lang ako." Mahinang wika ni Annalise, ngunit sapat na para marinig ng mga nakapaligid. "Ngunit ako ang virus na matagal niyo nang pinatira sa loob ng inyong tahanan. At ngayon, tapos na ang laro." Sa sandaling iyon, ang malakas na pagbukas ng pinto ng ballroom ay muling kumuha ng atensyon ng lahat. Isang grupo ng mga lalaking nakasuit at may hawak na mga badge ang pumasok. Sila ay mula sa National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council. Ngunit bago pa man makalapit ang mga awtoridad, isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga pulis ang nagpatigil sa mundo ni Annalise. Ito ang taong nagpadala ng text message tungkol sa traidor. Sino ang taong ito na kasama ng mga awtoridad? At paanong ang kanyang paglitaw ay magbubukas ng isang bagong lihim na mas malalim pa sa Project X? "Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako?" Ang sigaw ni Doña Hildegarde ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang matinis na tunog na puno ng desperation at galit. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mamahaling perlas ay tila sumasakal sa kanyang leeg habang pilit siyang kinapopulusan ng mga awtoridad. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa kanyang karangalan. Ngayon ay tila mga panang tumatama sa kanyang bawat pagkakamali. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Annalise sa entablado, tila isang estatwa ng katarungan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng 7 taong pagtitiis. Nakita niya ang paglapit ni Attorney David Soler, ang lalaking nagpadala ng mensahe. Siya ang dating katuwang ng kanyang ina sa accounting firm na matagal na palang nag-iipon ng ebidensya ngunit naghihintay ng tamang tao na magbubukas ng pinto ng Bilaseran Group. "Tapos na ang paghahari niyo, Hildegarde." Wika ni Attorney Soler, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. "Ang bawat sentimong ninakaw niyo, ang bawat buhay na sinira niyo, ay may katumbas na kabayaran simula sa araw na ito." Tumingin si Annalise kay Marco. Ang kanyang asawa ay nakaluhod na ngayon sa sahig. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha. Sinubukan ni Marco na abutin ang laylayan ng damit ni Annalise. "Annalise, please, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Mahal kita. Alam mo yan." Ngunit bago pa makasagot si Annalise, mabilis na lumapit si Catriona. Ang babaeng kanina ay nakasabit sa braso ni Marco ay ngayon ay marahas na itinulak ang lalaki palayo sa kanya. "Huwag mo akong idamay sa mga dumi niyo, Marco. Wala akong kinalaman sa Project X. Isinusumpa ko ang araw na nakilala ko ang pamilyang ito." Ang tunog ng pagtalikod ni Catriona, ang marahas na paghakbang ng kanyang high heels palayo sa lalaking nangako sa kanya ng langit, ay tila huling pako sa kabaong ng dangal ni Marco. Ang traidor na tinutukoy sa text ay si Catriona, ang babaeng handang isakripisyo ang lahat
para sa sariling kaligtasan. Annalise, patawarin mo ako, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawawalan ng lakas. Hindi siya sinagot ni Annalise. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag at naglakad pababa ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dilim. Sa labas ng ballroom, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay humalo sa ingay ng lungsod. Ang bawat ilaw na asul at pula na tumatama sa mga bintana ay tila mga paputok na nagdiriwang para sa kanyang kalayaan. Sumakay siya sa sasakyang naghihintay sa kanya, ang sasakyang inayos ni Aling Rosa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tinitigan ni Annalise ang kanyang mga kamay. Wala na ang wedding ring, wala na ang mabigat na pakiramdam ng pagiging isang bilaseran. Sa ospital tayo, utos niya sa driver. Ang kanyang boses ay buo at puno ng pag-asa. Susunduin ko ang tatay ko. Uuwi na kami. Wala na siya rito, Annalise. Huli ka na. Ang boses na yon ay galing sa dilim ng sulok ng kwarto sa ospital. Nang humarap si Annalise, nakita niya si Marco. Gusot ang kanyang mamahaling barong, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong nawalan na ng katinuan. Hawak niya ang isang lukot na papel, ang sulat na naiwan sa wheelchair. Nanginig ang buong pagkatao ni Annalise. Ang lamig na naramdaman niya kanina nang makitang bakante ang kama ng kanyang ama ay napalitan ng isang naglalagablab na puot. Nasaan ang tatay ko, Marco? Isinusumpa ko kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi lang kulungan ng bagsak mo. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ligtas siya, Annalise. Inilipat siya ni Aling Rosa at ni Attorney Soler bago pa dumating ang mga tauhan ni Mommy. Ligtas siya sa isang pribadong klinika. Pero ako ang hindi ligtas. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa malinis na sahig ay tila isang marahang paghatol. Iniwan ako ni Catriona. Kinuha ni Mommy ang lahat. Wala na akong kakampi, Annalise. Ikaw na lang ang meron ako. Wala ka nang ako, Marco. Matigas na sagot ni Annalise. Lumapit siya at marahas na kinuha ang sulat mula sa kamay nito. 7 taon mong pinanood ang pagpatay sa dangal ko. 7 taon mong itinago ang katotohanan tungkol sa nanay ko habang natutulog ka sa tabi ko gabi-gabi. Paano mo nasasabing ako na lang ang meron ka? Binuklat ni Annalise ang sulat. Hindi ito galing sa kanyang ina kamakailan. Ito ay isang lumang liham na sadyang itinago ni Aling Rosa sa loob ng kutsyon ng wheelchair. Ang sulat kamay ni Elena Virenia ay malinaw at puno ng pag-ibig. Annalise, anak, kung binabasa mo ito, alam kong nahanap mo na ang iyong lakas. Ang katotohanan ay hindi laging nagbibigay ng agarang ginhawa, ngunit ito ang tanging susi sa iyong kalayaan. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Gamitin mo ang hustisya para mahanap ang iyong kapayapaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang mahimalang haplos sa sugatang kaluluwa ni Annalise. Ang tunog ng kanyang sariling hikbi ay hindi nagaling sa sakit, kundi sa pagpapalaya. Patawarin mo ako, Annalise. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Marco. Lumuhod siya sa harap ng asawa at pilit na hinahawakan ang mga paa nito. Naging duwag ako. Natakot ako kay Mommy. Pero mahal kita. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Tumingin si Annalise sa lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngayon, ang nakikita niya na lamang ay isang maliit at kaawa-awang nilalang. Ang pag-ibig na walang tapang ay isang lason, Marco. Pinili mo ang yaman kaysa sa katarungan. Pinili mo ang pananahimik kaysa sa akin. Dahan-dahang inilabas ni Annalise ang pitaka niya. Kinuha niya ang tseke na ibinigay ni Doña Hildegarde. Ang tsekeng may halagang 5 milyon na may mantsa pa ng mantikilya. Inilapag niya ito sa tapat ng mukha ni Marco.
Ito ang halagang ibinayad ng nanay mo para sa kaluluwa ko. Ngayon, ibinibigay ko ito sa'yo. Gamitin mo yan para sa iyong mga abogado. Dahil sa bawat araw na dadaan sa loob ng selda, gusto kong maalala mo ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 7 taon. Tumalikod si Anris. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila hudyat ng kanyang huling paglisan. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa pagitan ng mga gusali. Doon, sa tapat ng isang puting sasakyan, nakatayo si Aling Rosa at si Mang Teodoro. Nang makita ni Mang Teodoro ang kanyang anak, pilit nitong itinaas ang kanyang kamay na nanginginig. Anak! Ang mahinang tawag nito ay tila pinakamagandang musika sa pandinig ni Anarice. Tumakbo si Anaris at niyakap ang kanyang ama. Ang amoy ng gamot at amoy ng pagmamahal ng magulang ay naghalo. Isang amoy na nangangako ng bagong bukas. Ligtas na sila. Tapos na ang gabi. Ang simoy ng hangin sa Davao ay may dalang amoy ng alat mula sa dagat at tamis ng mga hinog na prutas. Isang bango na malayo sa masangsang at nakakalunod na amoy ng luma at madilim na mansyon sa Makati. Sa loob ng isang maliwanag na opisina, sa tuktok ng isang modernong gusali, nakatayo si Anarice sa harap ng malawak na bintana. Ang sikat ng umaga ay yumayakap sa kanyang balat. Nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha na dati ay laging nababalot ng anino ng takot. Wala na ang putla at pagod na babaeng laging nakayuko. Ang Anarice na nakatitig sa refleksyon ng bintana ay suot ang isang matapang na asol na blazer. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos ang pagkakastyle. At ang kanyang mga mata ay may kislap na tila mga bituin sa gitna ng malalim na gabi. Sa likod niya, sa pader ng kanyang opisina, ay nakasabit ang logo ng kanyang kumpanya, Virenia Security Solutions. Ang tunog ng mahinahong pagkatok sa pinto ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang mga dokumento. Mama Naris, here are the final reports for the scholarship fund launch tomorrow. Everything is ready for the Elena Virenia Foundation. Thank you, Sarah. Pakisigurado na lahat ng mga batang benepisyaryo ay makakarating ng maayos. Sagot ni Anarice, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may tatag na hindi kayang tapatan ng kahit na anong yaman. Nang muling mapag-isa, naupo si Anarice sa kanyang swivel chair. Binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi na ang lumang laptop na puno ng gasgas, kundi isang makabagong kagamitan na simbolo ng kanyang tagumpay. Sa screen, lumitaw ang isang balita mula sa Maynila. Ang mga headline ay malalaki at mapangahas. The Fall of an Empire. Doña Hildegard Villaseran, sentenced to life imprisonment. Marco Villaseran declares bankruptcy. Tinitigan ni Anaris ang mga larawan ni Hildegarde at Marco na nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring pait. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong tapos na sa kanyang pakikipagdigma. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sariling buhay na matagal nang ninakaw. Pagkatapos ng trabaho, nagmaneho si Anaris patungo sa isang tahimik at luntiang subdibisyon sa paanan ng bundok Apo. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng nakaraan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang amoy ng nilulutong hapunan. Hindi na siya ang nagluluto, kundi isang masayang kusinero na kinuha niya para alagaan sila. Sa garden, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro. Nakaupo ito sa isang dekalidad na wheelchair, ngunit hindi na ito nakayuko. May hawak itong libro, at ang kanyang mukha ay maliwanag. Tila unti-unting bumabalik ang lakas sa kanyang mga kalamnan dahil sa tuloy-tuloy na physical therapy. Tatay, tawag ni Anaris habang lumalapit at humahalik sa kamay ng ama. Kumusta po ang pakiramdam niyo?
Ngumiti si Mang Teodoro, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata na dati ay puno ng luha. Mabuti anak, napakaganda ng hapon dito. Salamat Anarice. Salamat sa pagbawi mo sa atin. Hinawakan ni Anaris ang kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang mga parangal o ang perang nasa bangko. Ito ay ang kakayahang makitang muli ang dangal sa mga mata ng mga taong mahal mo. Para sa atin ito, tay, para kay nanay. Bulong ni Anaris habang nakatingin sa papalubog na araw. Ngunit bago tuluyang magdilim, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa labas ng kanilang gate. Isang lalaking may dalang isang maliit na kahon at may mukhang puno ng pagsisisi. Ito si Marco, na mukhang pagod, payat, at nawalan na ng ningning. Hindi siya pinayagang pumasok ng mga security guard, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo. Tila nagnanais na masilayan man lang ang babaeng hindi niya pinahalagahan. Hindi lumapit si Anaris. Hindi rin siya nagpadala sa awa. Tinalikuran niya ang gate at inakay ang kanyang ama papasok sa loob ng bahay. Ang pinto ay sumara ng may marahang tunog, isang hudyat na ang mundo ni Marco ay wala ng puwang sa bagong langit na itinayo ni Anarice. Sa pagtatapos ng bawat bagyo, laging may sumisibol na bahaghari na hindi lamang nagbibigay ng kulay sa langit, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa mga pusong matagal na nalunod sa ulan. Gabi noon sa Davao, at ang bulwagan kung saan idinaraos ang paglulunsad ng Elena Virenia Foundation ay punong-puno ng mga taong may mga ngiting kasing liwanag ng mga bituin. Ang bango ng mga sariwang bulaklak na sampagita at rosas ay humahalo sa amoy ng masasarap na pagkaing inihanda para sa mga panauhin. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay tila mga alon ng dagat na humahampas sa pampang, malakas, tapat, at puno ng pagkilala. Nakatayo si Anarice sa gitna ng entablado. Suot niya ang isang eleganteng puting terno na may burda ng mga gintong dahon, isang simbolo ng kanyang muling pagsibol mula sa lupang tinubigan ng kanyang sariling mga luha. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pait. Sa halip, ang kislap ng katarungan at kapayapaan ang nananahan sa kanyang mga mata. Ang pundasyong ito ay hindi lamang para sa alaala ng aking ina. Simula ni Anaris, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihan na wala silang halaga. Ito ay para sa bawat anak na inagawan ng katotohanan. Nais kong maging paalala ito na ang talino at dangal ay mga sandatang hindi kayang nakawin ng kahit na anong yaman o kapangyarihan. Sa unahan ng mga upuan, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro, na nakasuot ng maayos na barong. Ang mga mata nito ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga luhang iyon ay hindi nagaling sa sakit, kundi sa labis na pagmamalaki. Sa tabi nito ay si Aling Rosa, na nakangiti rin habang pinupunasan ang kanyang pisngi ng panyo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, dahan-dahang bumaba si Anarice sa entablado. Sa isang madilim na bahagi ng labas ng bulwagan, nakita niya ang maliit na kahon na iniwan ni Marco sa gate nila noong isang araw. Hindi niya ito binuksan noon, ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang tagumpay, dinala niya ito upang tuluyang tapusin ang nakaraan. Sa loob ng kahon ay ang kanyang lumang wedding ring at isang maikling sulat na may bakas ng mga tuyong luha. Anarice, wala akong ibang hiling kundi ang mapatawad mo ako. Ang singsing na ito ay sayo, simbolo ng kaisa-isang totoong bagay na naramdaman ko. Kahit naging duwag ako, tinitigan ni Anarice ang singsing. Hindi na ito nagdudulot ng sikip sa kanyang dibdib. Hindi na ito nagpapaalala ng 7 taong pagkabilanggo. Sa halip na itago o itapon ng may galit, dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa isang maliit na bangka na gawa sa papel at inilagay ito sa fountain sa labas ng bulwagan. Pinanood niyang tangay ng agos ang simbolo ng kanyang nakaraan hanggang sa ito ay lumubog sa dilim. Napatawad na ba niya? Oo.
Ngunit hindi dahil karapat-dapat si Marco sa kapatawaran. Napatawad niya ang nakaraan dahil ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw na niyang bitbitin sa kanyang bagong paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Marco. Ito ay para sa kanyang sariling kaluluwa. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na masayang nakikipag-usap sa mga panauhin, at habang nararamdaman niya ang malamig na hangin ng Davao na tila isang yakap mula sa kanyang ina, alam ni Anarice na sa wakas, siya ay nasa tahanan na. Isang tahanang itinayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Anong aral ang maiiwan para sa lahat? Ang buhay ni Anarice ay isang patotoo na ang pagtitiis ay may hangganan at ang bawat babae ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang tadhana. Ang katarungan ay maaaring maging mabagal, ngunit ito ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at may tapang na lumaban gamit ang kanilang isipan. Tumingala si Anarice sa langit. Ang buwan ay bilog at maliwanag, tila isang saksi sa kanyang pagtatapos at simula. Ang tunog ng mahinang tawanan ng mga tao sa loob at ang awit ng mga kuliglig sa labas ay nagsama-sama upang lumikha ng isang himig ng ganap na kalayaan. Sa wakas, ang nangdaw ng mga bilaseran ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Anarice, isang anak, isang leader, at isang babaeng malaya.